Kabunyog, mga kababayan, magandang araw po sa inyong lahat. Sara Duterte, pinagre-resign bilang DepEd Secretary. Bakit? Isang lider sa Kamara ang nagpahayag na hindi dapat magbitiw o mag-resign si Vice President at Education Secretary Sara Duterte mula sa kanyang pwesto bilang kalihim ng Department of Education o DepEd. Ito'y matapos nitong ilabas ang pahayag kaugnay sa mababang performance ng Pilipinas sa 2022 Program for International Student Assessment o PISA results, kung saan nakakuha ang Pilipinas ng pang-anim na pinakamababang pwesto sa 81 bansa. Ayon kay House Committee on Basic Education and Culture Chairperson at Pasig City Representative Roman Romulo, isinagawa lamang ang PISA test noong ikalawang quarter ng 2022 at hindi pa naipapatupad ang mga reforma sa ilalim ng bagong matatag na kurikulum at ang inihandang Catch-up Fridays noong panahon ng PISA test. Paliwanag ni Romulo, dapat nang ipatupad ng DepEd sa hinaharap ang mga nasabing reforma sa pinakamaagang panahon. Sa pamamagitan nito, mababawasan ang bilang ng mga asignatura na may mas mabigat na focus sa pagpapaunlad ng foundational skills ng mga mag-aaral mula kinder hanggang grade 3, tulad ng numeracy, socio-emotional skills at pagbasa. Samantala, para naman kay House Deputy Minority Leader Franz Castro ng ACT Teachers Party List, ang mga resulta ng PISA ay nagpapakita ng kahalagaan ng pagkakaroon ng tunay na guro na mamumuno sa DepEd. Sumang-ayon naman si Castro sa obserbasyon ni DepEd Undersecretary Diosdado San Antonio na ang PISA assessment na isinasagawa sa Ingles ay naglalagay sa mga mag-aaral na Pilipino sa kahinaan dahil hindi natin pambansang wika ang ginamit kundi ang ating medium of instruction. Ayon sa mambabatas, ang hadlang sa wika ang pangunahing dahilan kung bakit natatalong Pilipinas at bakit ang mga mag-aaral ay mahina sa mga pagsusuli. Mainit na balita ito. Ito po ay kaugnay sa kalalabas lang na 2022 PISA. Ano po ba itong PISA? Ang ibig sabihin po ng PISA ay Program for International Students Assessment. Ayan. Patuloy na nangungulelat pagdating sa math, reading at science sa mga estudyanteng Pinoy na may edad na 15 taong gulang kumpara sa mga mag-aaral sa ibang mga bansa. Ayon sa 2022 Program for International Student Assessment o PISA, ang mean score ng mga Filipino student para sa science ay 356,347 sa reading at 355 sa math. Samantalang, ang mean score ng OECD countries sa math ay 472,476 sa reading o 476 sa reading at 485 sa science. Ayon sa pag-aaral, ang average result ng bansa ay halos kapareho ng resulta noong 2018, ang unang beses na sumali ang Pilipinas sa PISA. Isinasagawa ng OECD ang PISA study tuwing 3 taon upang alamin kung gaano kahusay ang mga learners sa paglutas ng mga komplikadong problema, pag-iisip ng kritikal at epektibong pakikipag-usap. Layon din ang pag-aaral na makapagbigay ng mga insight sa sistema ng edukasyon ng mga bansa. Ito po ay international na assessment. Sinasagawa ito ng lehitimong institusyon. Dito, ang nagsagawa ng assessment ay itong OECD. Itong OECD ay nag-interview, nagsagawa ng test sa mga estudyante 15 years old and above at natuklasan o nalaman ang naging resulta ng nasabing test ay ang Pilipinas sa 81 o 81 countries na sinagawan ng nasabing assessment o tests. Pang 77 ang Pilipinas sa pinakababa. Kaya 81, pinakamababa ang 81 kasi 81 countries, ang Pilipinas ay 77. So 6 ang 6 tayo mula sa pinakamababa, hindi 6 mula sa pinakamataas. Dito sa PISA itong Program for International Students Assessment o PISA, pangunahin ditong tiningnan ang performance o kakayahan ng mga estudyante sa science, mathematics at saka science at mathematics, pangunahin ang tiningnan dito.
at saka yata English. O ngayon dito sa mga subjects na ito na tinest, ano, ang ating mga graduates, yung mga 15 years old and above, lumalabas, tayo ay pang 77 sa 81 na bansa na inassess o isinailalim sa test. Kaya pang-anim tayo mula sa pinakamababa, mula sa pinakahuli. Pinapakita nito ayon sa mga eksperto na ang ating educational system ay 5 to 6 years na nahuhuli sa ibang bansa. Kaya 5 to 6 years tayong lag behind. Okay, so yan ang pinapakita dito mga kabunyog, mga kababayan. Ngayon, dahil dito, marami ang nananawagan, pangunahin na si Congresswoman Franz Castro ng Alliance of Concerned Teachers. Ayon kay Congresswoman Franz Castro, dapat mag-resign na si Sara Duterte bilang DepEd Secretary. Dahil sa sitwasyong ito, kailangan talaga ang Secretary ng DepEd ay educator. Marunong talaga sa mga problema ng edukasyon. Si Sara Duterte daw ay inamin naman mismo na hindi naman siya educator. Inamin mismo ni Sara Duterte sa pagsisimula pa lang na hindi siya educator. Ayon kay Congresswoman Franz Castro ng Alliance of Concerned Teachers, pinapakita dito sa resultang ito ng PISA assessment noong taong 2022 na kailangan talaga marunong sa education ang Secretary ng DepEd para kahit papano alam kung paano susolusyonan ang problemang ito. Marami rin ang nagsasabi na ang mga programa kasi ni Sara ay hindi naman tumutugon sa problema ng pahina na sistema ng edukasyon natin. Maaalala na ang mga bukang bibig ni Sara sa simula pa lang niya ng maging DepEd Secretary ay toothbrush drill, ROTC, pagbabalik ng ROTC. Lahat ng kanyang mga programa ay kaugnay sa disiplina, military discipline na ipapatupad. Ito daw ay pigilan ang counterinsurgency sa eskwelahan. So sa marami pa nga ang nagsasabi, mukhang si Sara mas mabuti pa, doon siya sa Department of National Defense. Ang problema, yun ang unang ginusto ni Sara na posisyon. Hindi naman binigay sa kanya ni Marcos Jr. Dahil nga, syempre, pag DND Secretary si Sara, hawak niya ang AFP. Delikado. Delikado. Kaya marami ang nabigla nang hindi binigay kay Sara ang DND post. Sa halip, ilinagay siya sa DepEd. Pagdating naman sa DepEd, lumalabas hindi niya naman kabisado. Ang problema ng DepEd dahil inamin niya mismo, hindi siya educator. At ang kanyang mga bukang bibig lagi, ang lagi niyang kinukomentaryuhan, komunista, terorista, ang mga komentaryo niya ay sa peace talks, amnesty, mga bagay na wala namang kaugnayan sa edukasyon. So, marami ang nagsasabi, mabuti pa nung panahon ni Pinoy, ang secretary ay si Brother Armen Luestro, na isang educator na pare. Panahon naman ni Duterte, sa buong panahon ni Duterte ay si Leonor Briones na kilala ring educator galing sa UP. Kahit noong mga panahon nila Cory, nila Ramos, nila Estrada, nila Gloria, ang mga sekretary ng DepEd ay mga educators. Ngayon lang nangyari na ang sekretary ng DepEd ay walang background sa education. Sabi ng iba't ibang grupo, panahon na para maisip ng presidente ng Pilipinas na palitan na si Sara bilang DepEd Secretary. Ang depensa naman ng kampo ni Sara ay hindi pa naman siya ang DepEd Secretary noong 2022. Dahil itong survey daw na ito ay 2022 sinagawa. Ang karamihan daw naman ng performance ditong tinitingnan ay hindi pa sa ilalim niya. Gayunpaman, ayon sa mga grupong humihiling na mag-resign na si Sara, the more na dapat nang palitan. Kasi hindi rin kayang solusyonan ni Sara ang problema ng education kasi hindi nga siya educator. At ang kanyang mga programa na sinusulong ay mga mas related pa sa mga sa military. Tulad ng una, controversial yung kanyang toothbrush drill, yung bukang bibig niya na gusto niyang ibalik ang ROTC at ngayon pa lang ay dapat magkaroon na daw ng pre-military training
at talagang bukang bibig niya rin. Kaya nga humihingi siya ng confidential funds dahil ang gusto niya raw ay labanan ang recruitment ng mga NPA sa loob ng mga eskwelahan. Kaya ang mas nagiging programa ni Sara ay pang Department of National Defense, hindi pang DepEd. Kaya marami na ngayon ang nananawagan na mag-resign na si Sara para mas lalo para naman matugunan na itong lumalaking problema. Kasi kung magpapatuloy pa daw si Sara bilang DepEd Secretary, lalong lalala pa yung problema na yan. Kung ngayon ay pang 77 tayo out sa 81 na isinailalim sa assessment ng PISA, baka sa susunod na mga taon, tayo'y pang 81 na. Kaya mga kabunyog, yan ang mainit na issue ngayon. Itong kaugnay sa napakababang performance ng Pilipinas sa Program for International Students Assessment. Yan yung ating pinag-usapan ngayon sa pangalawang balita. Okay, magandang araw po sa inyong lahat. Mabuhay po tayo, basta po tayo. Lagi po kayong updated sa balita. Bunyog, bunyog, halikan na kasama ka. Bunyog, kapag buklod ay may pag-asa. Luzon, Visayas, Mindanao, isa ang pananaw. Sa bagong Pilipinas ang bunyog isisigaw.